Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. General Torre, sinibak sa pwesto. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan at tila galit na galit ang mga karamihan at mga alipores ni Duterte? Imbis magsaya sa pagkasibak ni Torre, abay lalo naman sila nag-alboroto dahil sa kanilang nalaman. Matapos sibakin sa pwesto itong si General Torre bilang PNP chief, na halos gumulat sa mga kababayan natin, abay biglang kumalat agad-agad ang haka-haka na ang matinding rason ay politika at korupsyon sa kapulisan, lalo pat may issue di umano sa pagitan ng NAPOLCOM, DILG at kay General Torre. Pero ang malaking tanong, ano nga ba ang tunay na dahilan bakit sinibak agad sa pwesto itong si General Torre? Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Well mga kaibigan, eto, official na nga na sinibak na si General Torre. Pero sinasabi nga po ni former Chief General Torre na nagpapasalamat siya sa ating Pangulong Marcos sa tiwala na binigay at sa mga milyong-milyong sumusuporta dito nga kay General Torre. At sinasabi nga lagi ng ating magaling na General Torre na hindi pa tapos ang laban. Pero yun na nga mga kaibigan, ano nga ba yung tunay na dahilan? Bakit naman agad-agad na sinibak itong si General Torre? Well, ito nga yung sagot mga kaibigan patungkol dito. Ano po talaga yung pinakanilabag ni General Torre? Bakit po siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take any direction for the PNP. Medyo vague. Totoo naman, di ba mga kaibigan, na nakakagulat at talaga naman na ang labo kung ano ba yung tunay na rason bakit sinibak si General Torre. Dahil sinasabi nga ni Remulla na wala namang nilabag, na kahit ano, okay naman siya kay Pangulong Marcos, okay naman yung mga ginagawa niya. Ano yun, mukhang tanga lang na sisibakin out of nowhere, di ba mga kaibigan? Hindi ba dapat mas maganda sana na gulatin nyo kami, na sibakin ninyo yung sekretary ng DPWH, di ba? Na talaga namang palpak. Kaysa naman ito, gugulatin nyo kami at talaga naman nakakadismaya na si General Torre pa talaga ang inyong tinanggal sa pwesto. Medyo vague. Well, but it's more vague than he violated, and he didn't violate any laws. He didn't violate any. He has not been charged with any administrative case. He has not been charged with any criminal case. But he is a presidential appointee who serves at the pleasure of the President, and the President has made a decision to go in another direction. So more on trust and confidence lang po ito. More on trust and confidence lang. The President reserves the right to see what is best fit for the PNP. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Siyempre, si President Marcos pa rin naman yung masusunod dyan. Kumbaga, discretion niya yan. Siya yung nag-appoint. Siyempre, siya rin yung may kapangyarihan dyan na sibakin itong mga in-appoint niya. Maliban lang kung talagang mag-resign yan. Sana nga mag-resign mga kaibigan yung nasa DPWH, no? Kasi nga palpak yun eh. Ay nako. Last na lang po sa akin. I don't think, di ko po alam kung tama yung research lang namin, but General Torre will be serving the shortest term in the history of the Philippine National Police. How does this affect the morale of the police force? Well, I think I am confident that the police force is very professional. I think that they observe their duties, and I think 99.9% of them will uphold their oath to maintain allegiance to the country and to the President. Tama naman, di ba mga kaibigan, na dapat lang na sundin pa din ng ating kapulisan yung kanilang sinumpaan na tungkulin na panatilihin ang kaayusan sa ating bayan. Kahit na ganito nga nangyari kay General Torre na agad-agad na sinibak mga kaibigan, forthwith. Pero sa totoo lang mga kaibigan, na tulad ng sinabi natin, dapat nga nagsasaya ngayon itong mga alipores ni Duterte. Kasi nga agad-agad, di ba? Forthwith sinibak itong si General Torre, di ba? Parang 3 buwan lang ata bilang PNP chief sinibak na. Pero mga kaibigan, sa totoo lang, maganda po yung future dito ni General Torre sa administrasyon pa rin ni Pangulong Marcos. Dahil sa totoo lang mga kaibigan, kung sinasabi nila na tuluyan ng sinibak si General Torre, abangan nyo po yung susunod dito na mga sasabihin ni DILG Remulla. Hi, Sec. Sir,
Bagitin nyo kanina walang nalabag na naging paglabag si General Torre na posibleng naging dahilan ng kanyang pagkakasibak po sa service sa pwesto po. However, sir, ano ho ba yung nakikita niyo hindi ba nasiyahan sa serbisyo ni General Torre? And nung nalaman po ninyo na aalisin siya bilang Chief PNP, nagawa niyo ho ba siyang nagkaroon po ba ng pagdepensa kahit paano para mapa-station doon sa kanyang post, Okay, sir? in terms of the reasons behind it, again, I defer to the President. He is the sole entity to answer that. We just received orders. I can, with all honesty, say that the General Torre and I talked several times regarding the situation. And even the President and him talked several times. And the conversations were very candid and very there was no intensity to it, and it didn't lead to anything more than conclusions after that by the President. Malinaw mga kaibigan yung sinasabi dito ni DILG Secretary Remulla. Wala daw galit-galit sa pagitan ng Pangulo sa DILG at kay General Torre. Wala daw any animosity, di ba? Pero ito nga yung mga kaibigan, ito kasing si DILG John Vic Remulla, magaling ding artista to no mga kaibigan. May mga pabitin-bitin effect pa 'di ba mga kaibigan? Alam ni Remulla yan kung ano yung dahilan. Alam niya kung ano yung rason bakit sinibak agad si General Torre. Siyempre mga kaibigan, may pag-uusap na yan, internal, 'di ba? Pero sa public consumption, yung sinasabi sa atin, sa publiko, siyempre sasabihin niya wala siyang alam. Kasi nga ayaw niyang pangunahan ang ating Pangulong Marcos. Diba? Pero again, alam niya yung reason na yan. At sabi ko nga kanina mga kaibigan, kanina, may magandang future pa rin si General Torre dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Eto mga kaibigan. Sir, I understand na bagit niyo na po kanina na wala kayong inaasahang conflict within the Philippine National Police kung sakali man dahil dito po sa biglaang pagkapalit ng hepe. However, sir, nung nakaraan kasi nabanggit kanina may mga nagpahayag ng pagsuporta kay kay Sir General Torre, and may ilan po na nanawagan pa ng pagbabago niyo po sa serbisyo sa pwesto bilang SILG. Ano ho ang inyo pong thoughts about this, and if ever may mga ginagawa pa tayong paghahanda? Like General Torre, I serve at the pleasure of the President. So I leave it up to him kung ano ang decision niya tungkol sa akin. we will have to wait for the President to make the announcement. I'm not at liberty to... I actually don't know for a fact of what will be offered to him, but it has been brought about during our conversation that he is thinking of offering a position to the former Chief PNP. Eto mga kaibigan, malinaw yung sinasabi dito ni Secretary Remulla base nga sa kanilang pag-uusap ni Pangulong Marcos na pinag-iisipan nga ng ating Pangulo na bigyan ng mas maganda pang pwesto itong si General Torre base sa kanyang kapasidad. Yes. Okay. The President said that, sir? Yes. Yung usapan nyo? Okay. Yes, he is being considered for another position because the President still believes in his capacity, in his organizational strength, in his vast experience in the service. So the President believes that he can be of use in other positions critical to the nation's development. Okay, thank you, sir. Kaya naman pala mga kaibigan na galit at nag-aalboroto itong mga alipores ni Duterte kasi buong akala nila sinibak na sa pwesto itong si General Torre at tuluyan ng wala ng pwesto sa ating gobyerno at tanggal na yung isang tinik sa lalamunan ng mga Duterte. Pero eto nga mga kaibigan, sinasabi nga malinaw na talagang ililipat sa ibang posisyon itong si General Torre at talagang naaayon sa kanyang kapasidad at galing dahil may tiwala ang Pangulo. So yun na yun mga kaibigan Ang dami-dami kasing pasikot-sikot ni Secretary Remulla kaya sinabihan kong magaling ding mag-artista to No, 'di ba? Talagang binibitin tayo. Pero again mga kaibigan kung sakali lang na wala talagang pwesto o puro lip service lang yung sinasabi ni Remulla patungkol nga dito kay General Torre, totoo nga na talagang sinibak na siya, binasura na, hinayaan na, talagang mag-aalboroto rin tayo mga kaibigan at magagalit tayo at nakakadismaya kung ano man yung naging desisyon ni Pangulong Marcos. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, kung binasura nila si General Torre na ganun-ganun lang,
wala silang concrete na reason, 'di ba, sa atin. Tingin naman natin maganda yung ginagawa niya, 'di ba? Ni General Torre. Samantalang meron kang mga sekretary diyan sa gobyerno ng administrasyong Marcos. Sana yan yung mga pagsisibakin mo, 'di ba? Tulad na lamang, sabi ko mga kaibigan, yung sekretary ng DPWH at yung iba pa na talagang palpak yung ahensya. Hindi yung maganda yung ginagawa tapos bigla mong sisibakin dahil lang sa politika at sa mga selos pagdating sa posisyon. At syempre yung corruption. Pero again mga kaibigan, nabibigyan natin ng benefit of the doubt itong sinasabi ni John Vic Remulla na merong posisyon na nakalaan pa rin dito kay General Torre. Tapos tulad na lamang mga kaibigan yung maugong na usapin na posible nga na si General Torre ang ipalit bilang the next DILG Secretary. At itong si Remulla mga kaibigan, posible siguro na ilagay sa mas mataas pa na position. Hindi natin alam mga kaibigan kasi hanggang sa ngayon open pa naman yung ombudsman, di ba? Lahat mga kaibigan pwedeng mangyari, nasa discretion naman ito ng Pangulong Marcos. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Tiwala pa rin ba kayo sa decision making ni Pangulong Marcos? O kaya naman naniniwala kayo na meron talagang niluluto ang Pangulong Marcos na bagong posisyon itong si General Torre? O kaya naman, comment down below mga kaibigan kung dismayado kayo sa naging desisyon ni Pangulong Marcos at tila ba parang binaliwala ang mga nagawa ni General Torre. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.